Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni Anthony Taberna alias Katunying doon sa biglang pagsibak kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bilib din ako, saludo ako dito kay Katunying dahil may prinsipyo. Kahit maka-Marcos ito, kung hindi magandang ginagawa ng Marcos administration, nagsasalita siya. So, ito ngayon, biglang tinanggal ang Senate President. Naupo ang bagong Senate President. Tinanggal din ang Blue Ribbon Committee. Sabi niya, hindi na maganda niyan, ginagawa niyo. Pakinggan natin si Katunying. Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Yes. Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Yes. Kaya ako yun may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Oo, yes. Chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasa kanila naman yun. Pero, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Correct. Yun may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ano masasabi nyo? Diba, tama si Katunying. Dito kasi, sa laban natin ng korupsyon, dapat kalimutan na natin ang color sa politika, dilawan, pinklawan, pulahan, green, wala na yan. Magkaisa na tayo. Oh. So ito, Katunying, Marcos loyalist. Marcoleta, identified sa mga Duterte. Oh, ngayon, tinututulan niya. Kaya lang, tama yung sabi niya na kanya lang yun. Kahit ako, akin lang yun. Wala tayo kasing magaway. Ganyan ang sa politika natin na ang hindi ba naisip nila ang kapakanan ng taong bayan? More on their political interest ang nauna. Ang ganda na yung buwelo. How do I describe it, buwelo? Laro ng softball, baseball, naka first base ka na, second base, malapit ka ng mag-home run, tapos biglang pinalitan ang rules of the game, something like that. So, nakakalungkot. So, ang bagong chairman ngayon, si Senator Ping Lacson. Mabuti na lang at sa Senator Lacson ang inilagay. Kasi, ang unang balita kahapon, si Senator Risa Hontiveros. Nako! Anti-Duterte, number 1 anti-Duterte. Anong mangyayari? Puros, ang sisihin na lang, puros Duterte. Ito naman, si Senator Lacson, in fairness kung ako ang tatanungin ninyo, very fair, si Senator Lacson. Hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, tingin ko sa kanya, makataong bayan. Example na lang, nung nagbisita si Pangulong Marcos Jr. sa US, yung negotiation sa tarifa natin na naka-discount siya ng 1%, tapos tinawag siya ni President Trump na tough negotiator. Tapos sabi ng Pangulo na significant accomplishment daw yung 1% na naibaba. Sabi ni Senator Lacson, that's the worst. That's the worst insult. Nagsalita siya ng yung hindi niya gusto. That's worst insult. Masama yan. So ano siya talaga? Kung ano ang totoo, nagsasalita siya,
So ito ngayon, laban sa korupsyon. Naawa siya sa Pangulo na umiiyak na, maiyak-iyak na sa kanyang podcast interview dahil sa nangyayari sa grabing korupsyon sa gobyerno. Maiyak-iyak na. Kaya in-encourage niyang Pangulo, we have your back, Mr. President. Yes, tayo naman. Basta totohanan, why not? Let's support the President. Basta totohanan. Depende. Baka mamaya optics lang ito para lang hindi magalit ang taong bayan, baka kapartido na lang, tabon-tabunan na lang. Sana hindi ganun. Sana walang sasantuhin. Kaya nga sabi ni Senator Lacson na sana yung independent commission na binubuo ng Malacanang, yung itudo na lang, bigyan ng superpower, subpoena power, contempt power, tapos piliin ng maigi sino ang composition nito, yung walang kinikilingan sa politika, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, hindi siya kanang makataong bayan lang. Ganun sana. Yung chairman, beyond reproach ang kanyang integrity. Example, retired Supreme Court Justice na wala siyang sa executive branch, hindi siya nag-serve. Kung ang ilagay nilang chairman ng Independent Commission si General Torre, wala na langanin. Pwede si General Torre member ng commission. Basta importante yung chairman. Kaya kung si General Torre may alinlangan na baka tutugisin na naman ang mga Duterte. So, okay. So, salamat Katunying sa inyong pagsalita. Magbasa lang tayo sa mga comments. Pat Cisneros, sabi niya, grabe na ang garapalan sa Pilipinas. Magising na tayo, taong bayan. Dedang Bokso, huwag palitan si Marcoleta. Takot sila dahil malaman talaga ang mga kawatan. Napalitan na Wala tayong magawa. Roslyn Lamoste, itatago nila ang katotohanan kaya dapat Sol Liwaw, tama ka sir. Ko Glenn, biglang nawala na parang bula ang kredibilidad ng Senado. Isa lang masasabi ko, hopeless na ang Pilipinas. Pahayag ni ako Bicol Party List Congressman Saldico sa akusasyon ng mga Diskaya couple na silang dalawa ni Speaker Martin Romualdez di umano tumatanggap ng kickback as high as 25%. Okay. So ito sa News 5. Statement Representative Saldico, ako Bicol Party List. Sabi niya, I vehemently deny all the baseless and irresponsible accusations made against me during the Senate hearing held today. Kahapon kasi na statement. These unsubstantiated claims which attempt to implicate me are not only hearsay, but are also politically motivated, designed to mislead the public and deflect accountability. The 2025 GAA was certified and approved by both houses of Congress and signed by the President. As mentioned during the Senate hearing, the President even vetoed some provisions and withheld the release of funds for projects. However, the validity of the 2025 GAA is currently the subject of a case before the Supreme Court and the Ombudsman. For this reason, I am unable to comment on the matter to the public but reserve my right to comment on this matter if and when required by the courts where this matter is pending. Yan. So,
parehas sila ni Speaker Martin Romualdez, deny. Hindi yan totoo. O at least, nagsalita. So again, palagi kong sinasabi, may dalawang korte. Actually, may pangatlo pa eh. Court of Law, Court of Human Law, Court of Public Opinion, tayo ang judges. Itong Court of Human Law, Human Justice, ang mga judges talaga, yung mga na-appoint na judges, ang pinakamataas po, Court of God. Kasi po, ang Diyos is a God of justice, God of righteousness, God of accountability. Lahat tayo haharap doon sa taas. So itong sinasabi niya, na hindi na siya magko-comment dahil nasa Supreme Court, nasa Ombudsman, tama naman. Mabuti na lang at nagsalita siya na hindi totoo. But tayo, sa public opinion, bahala na tayong mag-judge on our own. So kung ano yung judgment natin, sino ang nagsasabi ng totoo? Vizcaya ba o itong si Saldico? Bahala na yan, babasahin natin. Tingnan natin sa tingnan natin sa people who reacted. ito yung court of public opinion eh, yung people who reacted, depende sa bilang sa tumawa, sa nagalit, sa naglike. Yan. 10,000 people who reacted, yan o. 9,900 ang tumawa. What does that mean? Hindi naniniwala kay Saldico. Talo siya sa public opinion. 250 ang galit. And then, 169 lang ang nag-like. So, anong percentage? 169.016%. Ayan. Talo sila sa public opinion. Kaya, maganda itong social media dahil makareact ka. Maliban lang, ang Pangulong Marcos Jr. natakot, inalis niya na itong feature na ito, hindi mo na mabibilang ilan ang nagtawa, nag-like, nag-love, nag-comment. Wala, inalis eh. Kailan ba yon? Last year ba yon? Yung pinotakti siya ng halos 1 million na laugh emoji? Wala na, talo. Sana makita ito ni Congressman Saldico, makita ni Speaker Romualdez kung ano ang reaksyon ng taong bayan sa kanilang pagdi-deny. Okay? Mabanggit ko lang yung pasabog ni Congressman Toby Chanco kahapon. Small committee report na saan? Wala. Hindi maipakipakita. Mabuti na lang marunong itong si Congressman Toby Chanco dahil naatasan siya ng presidente na alamin mo anong nangyari. So dahil presidente nag-utos, napilitan, Congressman J.G. Suarez yung binigay yung data. Napag-alaman natin, ang sa 2025 13.8 billion ang insertion ni Congressman Saldico. Recorded yan. Paano nila ngayon mapapasinungalingan? Kompleto ng resibo siya, plus yung Mindoro. Ang ganda yung presentation ni Governor Dolor. Una, pasasalamat, panghihinayang, panlulumo. Kasi nga, pasalamat sila dahil binagsakan sila ng bilyones na nadagdagan ng 17 billion ang naidagdag na pundo para sa flood control project. Kaya lang, imbis na magpasalamat, naghinayang, nanlumo kasi hindi nila napakinabangan yung 17 billion na naibuo sa Mindoro. Ito na yung expose ni Senator Lacson na either palpak or ghost project. Sino ang nagsingit? Kaninong construction company ang gumawa ng mga palpak na project sa Mindoro? SunWest. Kanino ang SunWest?
pamilya ni Congressman Saldico. Yan lang. Those are hard truths, hard facts. So, bahala si Congressman Saldico magpaliwanag sa taong bayan. Kumusta siya ngayon? Nasa Amerika. Kailangan daw niya ng immediate medical procedure dahil ang kanyang high blood BP is 90/60. So, good luck po, Congressman Saldico, sa inyong pagpapagamot sa Amerika.